Sobrang laki ng tubig nitong mga nakaraang araw. Halos umapaw na ito sa ilang parte ng pilapil natin. At dahil nga naniniwala tayo sa sinasabi nila na prevention is better than cure, ay aagapan na natin ito bago pa man ito maging problema. Sasamantalahin din natin na makahuli ng maraming sugpo habang pumapasok ang tubig sa loob ng pond. At para sa tanghalian ay tortang alimasag ang lulutuin natin. Ako nga pala si Ruel. Ang goal ko ay kumita ng 1,000,000 ngayong taon gamit lang ang fish pond na to. Kung gusto mo malaman kung paano ko gagawin yon, subscribe to my channel and follow me. 3 araw na magkakasunod ang may mataas na tubig. 2 meters ang taas nito base dito sa kalendaryo. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay halos umapaw na ang tubig sa pilapil natin. Nang mga nakaraang buwan kasi, kahit 2 meters ang taas ng tubig ay malayo pa ito sa spilling level ng mga pilapil natin. Maaring bumaba nga ang mga pilapil natin habang tumatagal ito o lumaki din talaga ang level ng tubig ngayon dahil sa climate change. Gayunpaman, kailangan natin mag-adapt sa mga changes at gawin ang mga bagay na pwede natin makontrol kaysa mag-dwell tayo sa mga bagay na hindi natin kayang sukatin at kontrolin. Ngayong araw nga ay maaga akong nagpunta sa pond. Kailangan natin patungan ang pilapil na medyo bumaba para siguraduhin na hindi ito aapawin ng mga susunod na high tide. Gamit ang agpad ay kumuha na ako ng lupa na ating gagamitin. Pagkatapos ay hinakot natin ito gamit ang balsa. Buti na lang at nandito ang bayaw at kapatid ko, kaya may naging katulong ako. Disclaimer lang pala, temporary solution lang ang ginagawa natin ngayon. Mas patitibayin pa natin ang mga pilapil na to pag may budget na para dito. Magtatanghali na nang matapos kami. Naglatag na rin pala si Papa ng bubo para manghuli ng sugpo sa araw na to. Pumapasok na rin kasi ang tubig sa mga oras na to kung saan ang mga sugpo ay nagiging aktibo. Kanina nga ay nagluto na si Mama ng isang kaldero ng alimasag. Nilagay niya lang ito sa kaldero saka tinubigan at matapos ang 15 hanggang 20 minuto na pagpapakulo ay luto na ito. Para maiba naman ay gagawa tayo ng tortang alimasag. Una ay hihimayin natin ito para makuha ang laman. Medyo tempting lang ang paghihimay nito. Pag may aligi kasi ang nabuksan mo ay hindi maiwasan na ito ay mabawasan. Ito nga mga boss, magluluto tayo ng tortang alimasag. Yan. So, hinimay ko na to. Lalagyan na lang natin ng kunting ingredients and then lulutuin na natin. Lagyan lang natin ng sibuyas, paminta at kunting pampalasa. Next ay lagyan natin ng itlog, saka budburan ng kunting harina. Huwag din pala natin kalimutan naglagyan ng kunting asin, saka haluin. Buksan na natin ang kalan at maglagay ng mantika. Saka ilagay ang mixture ng laman ng alimasag. Matapos ang ilang minuto ay luto na ang ating tortang alimasag. At syempre, kasunod niyan ay kainan na. Pagkatapos kumain ay siesta time muna. Tamang sakay sa duyan at maya-maya niyan ay tulog na. Matapos ang pagpasok ng tubig sa pond, ay oras na para kunin ni Papa ang bubo na nilatag niya. Ako naman ay kukunin ng mga sugpo na nasa cage para ang pagtitimbang ay simulan na. Sapat na kasi ang sugpo na naipon natin para sila ibenta. Matapos matimbang at mai-record ang bilang, ay dadalhin na natin ito sa buyer para ibenta. Matapos ang araw na to, ay may natutunan ako. Kailanman ay hindi dapat magpakakampante dahil ang okay kahapon ay pwedeng hindi na okay ngayon. O siya, hanggang dito muna mga boss. Follow me kung nagustuhan mo ang video na to. Salamat sa pagsama and see you on my next video. You're the boss.